Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, can you stand up on your feet? Thank you, Jesus. Pati po sa ating team online. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace, for your presence in this place. We want to worship you, to adore your name, to lift up your name in this place. That's why, Lord, we will give our all to you today. Come on, church, let's worship Him. The same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Declare He is faithful, faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous, and there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. When you sing, no other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name greater than Jesus. Come on, you sing His excellent, excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving. And there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Hallelujah. Come on, I challenge you, church, to worship God in this place, to declare that He is good. Hallelujah. Come on, church, can you declare? You sing. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus. No other name, no. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus. No other name. You sing. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus. Come on, church. You declare. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Come on,
for the last time. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name that is greater than Jesus. The same yesterday, today, and forevermore. Come on, you declare. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name, that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Whoa. Thank you, Jesus. Come on, now, his praises to him. Come on, best clap offering for our Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Truly there is no greater name yan above His name. Sino dito naniniwala talagang the best si Lord? Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya naman, let's continue to give our best worship as we open our hearts. Come on, you can just raise your hands. Come on, feel the presence of God wherever you are right now. Okay, where nasa online ka man o nandito ka, huwag mong hayaan na hindi mo maibigay ang best worship mo kay Lord. Come on, continue to be in the presence of God and let Him be the center of your life. Hallelujah. Come on, you sing your own hymns of praises to Him. It's Jesus. Oh, be the center of my life. Oh, come on, church, listen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, one more time, come on, church, you sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, be the center, 'cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Come on, church. You sing, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. And Jesus, be the center of my life. From
the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Come on, church. It's about time for you to declare now. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Come on, church. You declare from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, oh Lord. Oh, it's all about you, Jesus. So, Jesus, come on, continue to worship Him with all your heart. That it is all about Him this time. Come on, all about you. Yes, it's all about you. Come on, church, you sing. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Come on, church, one more time you sing. Jesus be the center of our church. Oh God, Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Come on, you declare the name, the most powerful name, Jesus. You know, the healer of our life, Jesus. Jesus, our provider, Jesus. Jesus, the miracle worker, Jesus. Come on, you shout His name, Jesus. Yes, Jesus. Come on, Jesus. Jesus. Yes, you declare from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, church. It's your time this time. Come on, you sing. My heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart. Yes, Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. For the last time, come on, you sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Yes, it's all about you, Jesus. Yes, it's all. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all
Jesus. It's all about you. Yes, it's all. For the last time, church, you sing. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Yes, Lord, we thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for giving us the opportunity to worship, to give our best worship. Yes, Jesus, as we open our heart, we know and we believe that you're gonna do greater things today, Lord God, as we open and unite our hearts. And I know that this church will unite with you today, Lord God. We thank you. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit, in Jesus' mighty name. And everybody will say aloud, Amen. Hallelujah! And amen. Come on, Light Family, let us once again give our best clap offering to our best and awesome God. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan, undoubtedly, our best God deserves our best praises. Kaya naman po, sa lahat ng kasama natin, mapa-team online or team on-site ka man ngayong linggo, blessed and joyful Sunday po sa ating lahat. Sa lahat naman po ng kasama ko na team on-site, pwede ba nating kawayan ng sabay-sabay at sumigaw ng Happy Sunday ang ating mga team online? In 3, 2, 1, Happy Sunday! Ayan, thank you so much po sa ating lahat. Makakaupo na po tayo. Ayan. And speaking of joyful and happy, did you know that there are really a lot of reasons why we should put up a great smile today as we proceed to our Light News? First up, we have Light Youth and Campus presents Gospel Gig entitled The Man Called Blank Series. This will be happening on September 2, Saturday, 4 p.m. dito po mismo sa ating simbahan. Kaya naman para sa lahat ng kabataan to be part of this exciting event, you can now avail your tickets with a registration fee of 20 pesos, which already have an inclusion of your snacks and your tickets sa ating event. Ayan, pwede na po kayo magpa-register after po ng celebration natin right sa ating ushering table. And also, to all youths outside Olonga po, be excited because we heard you. Our gospel gig po will be having a live streaming through our private Facebook group page. Kaya naman, do not miss this opportunity to invite your fellow youths, fellow kabataan at kaklase. Kaya naman, kita-kita po tayo doon, mga kabataan. Ayan, next we have SOD classes. Ayan, pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Ayan, note po that our School of Discipleship are still ongoing, our classes rather, are still ongoing. Kaya naman po sa ating mga estudyante out there, we are reminding you to please not forget to attend your classes every Friday dito po sa ating simbahan. And sabay-sabay po tayong matuto at mas lumalim pa sa ating pagkakakilala sa Panginoon. And that's a wrap for our Light News. Kaya naman po, for further information, queries, and details, you may contact your mentor or your network leader. Ayan. Sige po, pwede po bang isa pang the best na palakpak para sa ating Lord? Amen. Ayan, dako naman po tayo sa ating mga new friends and first-timers para po sa lahat ng first-time online viewers natin out there. If it's your first time watching us at home, pwede po ba namin malaman kung saan kayo nanonood? Kindly type your location sa ating comment section and let us know kung gaano nakalaki ang ating online community. Remember po, and if this is your first time worshiping with us online, remember that you are part of our extended family. Just type the word connect sa ating comment section and we would love to connect with you. Ayan, para naman sa lahat ng ating new friends and first-timers on site, pwede ko po ba kayong maanyayahan tumayo? Ayan, sige, kung first time mo ngayon, pwede ka bang tumayo? Ayan, thank you so much. Glory to God.
Ayan, sa lahat po ng ating new friends and first-timers na kasama on-site, ayan, we would like to extend our warmest gratitude sa presence nyo ngayong araw that you choose to celebrate with us this Sunday. Kaya naman po, wag muna po kayo aalis right after the celebration. Our consolidation team would love to have the opportunity to get to know you and to answer your questions if you might have some, and also to extend our warmest welcome dito sa ating family. Kaya naman po, again, sa lahat ng ating new friends and first-timers, both online and on-site, welcome po sa ating family. Ayan, sige po, the best na palakpak para sa lahat ng ating first-timers. Alright. And now, mga kapatid, brothers and sisters, it is now giving time. Kaya naman, let us learn something new about giving from Coach Wally Cunanan. Amen, no? Sige po, blessed Sunday po sa ating lahat. No, good day po, Light Family. Sige nga po, sabihin niyo po sa katabi niyo, no, kahit maulan, no, it's giving time. Amen, no? Sige nga, check mo yung katabi mo. Excited pa po ba yung katabi niyo? Amen, no? So habang sinabi po natin or sinasabi natin yung it's giving time kanina, excited pa po ba tayo? Or minsan naiisip na lang po natin na eto na naman, bigayan na naman ulit, o para tayong naiihi na, no? Check mo yung katabi mo, baka nasa CR na, no? So, o kaya minsan naman parang tumatayo tayo or lumalabas, or maybe sometimes po, no, nagpapalate po talaga tayo sa service para hindi na natin maabutan yung giving. No, praise God po, yung katabi mo nandyan na, no? Amen, no? So alam niyo po ba, aminin man po natin o hindi, at some point po of our Christian life, dumadating po talaga sa point na parang gusto na lang po nating huminto, magpahinga, or umiwas minsan sa pagbabalik. Kaya kapatid, no, may our lesson for today encourage us to be more faithful po sa pagbabalik at pagbibigay sa Panginoon. Kaya naman po, basahin po natin ang Malakay 3:10a. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Hallelujah, no? So from this verse po, no, alamin po natin bakit nga ba tayo magta-tithes. Amen? No? Unang-una po, bakit tayo magta-tithes? Kasi po, ito ay pagsunod sa Diyos. Malakay 3:10a po, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. And alam niyo po ba na ang dalhin or bring po sa English translation ay galing po sa Hebrew word na bo, which means po to come in or go in. So ibig sabihin po pala na inuutusan po tayo ng Diyos na ipasok ang tithes po natin sa simbahan. Kaya pala kapatid, no, every time na tayo ay magbibigay or magbabalik po ng tithes, ito po ay pagpapakita or nagsisimbolo ng pagsunod natin sa Diyos. Amen po ba? Amen, no? So bakit po tayo magta-tithes? Unang-una, ito ay pagsunod sa Diyos. Pangalawa po, ito ay pagtulong sa church. Malakay 3:10a po, no, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. No, ang ikapo po na ibinibigay ng mga Israelites po nung time nila ay nagsisilbi pong pagkain po para sa mga lingkod ng Diyos. So sa panahon po natin ngayon, no, ito po ay nagagamit natin upang tugunan po lahat po ng pangangailangan ng ating simbahan. Gaya po ng pambayad ng bills, ng rent, and syempre po, pang-finance po sa lahat ng ministry ng Diyos. And alam niyo po ba na every time po na tayo ay nagbabalik ng tithes, ito po ay pagpapakita or nagpapakita po ng pagsuporta at pagtulong natin sa simbahan upang po mas magawa panito ang nais ng Diyos. So, as a conclusion po, no, bakit ba tayo nagta-tithes or magta-tithes? Una po, ito ay pagsunod sa Diyos, at pangalawa po, ito ay pagtulong sa church. Alam niyo po ba na ang pagta-tithes po natin ay pagpapakita po ng ating faithfulness po sa Diyos at ng ating covenant po sa Kanya. Ibig sabihin po pala, hindi lang ito simpleng pagbabalik or pagbibigay. Ito ay pagiging tapat po sa relasyon na meron tayo sa Diyos. Kaya naman po sa tuwing mapapatanong yung katabi mo or mapapatanong po tayo or maybe sometimes po may nagtatanong po sa atin, no, bakit ba magta-tithes? Bakit ba tayo magta-tithes? Simple lang po, sabihin mo lang po. At ito po ang title natin ngayon, no? Kasi, bakit tayo magta-tithes? Kasi mahal ko si Lord
mahal ko ang Light Church. That's why po, as a challenge po, no, ipakita po natin ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng ating pagsunod. And ipakita po natin ang pagmamahal natin sa Light Church sa pamamagitan po ng pagtulong at pagsuporta po natin. And alam niyo po, sino po dito talagang excited pa siya sa ating pagbibigay at pagbabalik? Amen po, no? So, ipakita po natin ito through our tithes and offerings. Sige po, habang po tayo ay tatayo po as we ready our tithes and offering po, no? And we will pray po. Hallelujah. Lord, salamat Lord sa araw na to, Lord God, na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord, sa privilege, Lord God, na magbalik sa iyo, na magbigay sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil isa po itong opportunity sa amin para tumulong din, Lord God, sa simbahan kung nasaan po kami. Lord, salamat po sa mga anak niyo, Lord God, na nandito, Panginoon, na talagang willing makilala ka pa lalo, mas lumalim pa sa iyo, Panginoon. And Lord, alam niyo, Lord God, kung ano, Lord God, yung desires ng bawat puso ng anak niyong nandito, Panginoon. Lord, let your will be done, Panginoon, sa iyong oras at sa iyong panahon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I-ready niyo pa, Lord God, yung puso't isip namin as we study your word. Maraming salamat, Lord. We love you, Lord. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Sige po, let's give back po with a cheerful heart. Thank you so much, Coach. Again, reminder lamang po that we can still send our tithes, offerings, and pledges through our bank account. And for our GCash, since our GCash has already reach its limit. Now, mag-change po tayo ng number for a while. So, isasend na po natin ang ating GCash number on 0930418629. Ayan. Sa pagsisend po ng ating tithes and offerings and pledges through our GCash, please do not forget po to write down your name and the amount of your offering and tithes. Ayan, Light Family, let us all give and give back with a cheerful heart. Again, remind ka lamang po, ang ating new number for our GCash is now 0930418629. Let us all give and give back with a cheerful heart. Ayan, just a quick activity lamang po. Pwede pa nating ilabas ang ating mga devices and electronic cellphones. Ayan, sige po, itataas natin ang ating mga cellphones. Ayan, sige po, wag po kayong mahiya. Itataas po natin yan. Amen, salamat sa nagtaas ng kanilang mga phones. At sabay-sabay po natin itong isa-silent mode. Ayan, sige po, paki-silent mode na po ang ating mga cellphones. Ginagawa po natin ito as an act of representing that we would like to give our all-out attention as we hear the Word of God today. Kaya naman, salamat po sa lahat ng nag-silent na ng kanilang mga devices. At para naman po sa mga hindi pa, naniniwala kong isa-silent nila yan. Tama ba, mga kapatid? Kaya naman, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, partner, is-silent mo na yan. Ayan, thank you so much po. Since we are all set and ready, ayan, let us all bring back our Bibles, pen, and notebook so that we would be able to take down notes, all the lessons that God will be giving to us today sa ating topic, sa ating series entitled One Band, One Sound. Kaya naman po, without further ado, let us all prepare our hearts and our minds because to deliver the Word of God, let us all welcome Pastora Jennifer Madronio. Happy Sunday po sa ating lahat. Kumustahin niyo naman po yung mga katabi ninyo. Ayan. Kilala niyo po ba ang mga katabi ninyo? One band, one sound po tayo. Okay. Kung hindi pa po makipagkilala po kayo, kamayan niyo po. Ayan. Sino po dito ang excited ngayon sa Word of God? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, excited ako sa gagawin ni Lord sa'yo. Amen. So, bago po tayo, by the way, no, we are still on our series na One Band, One Sound. Inaaral po natin yung message po ni Paul sa Ephesian Church about unity in the body of Christ. At dito nga po, nakakakuha tayo ng mga lessons na ma-apply natin para maging united tayo as a church. Tama po ba? Marami po ba kayong natututunan so far?
Amen. Now, bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayong araw po na ito, meron lang po akong gustong i-introduce na kanta sa inyo. Ang title po nitong song na to is Come and Tear Down the Walls. And bago po ito, maybe yung iba sa inyo, bago nyo po itong maririnig, pero I'd like you to take some time as you read the lyrics, as you hear the song, take some time po na makinig sa song na ito and make this a prayer of your heart. And later on po, we will also sing this song together as worship. So, sige po, let's focus and let's make this song a prayer of our heart. Turn around, Sabina. Every wall of builds up, every wall of builds up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Lord, I'm trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. When you come true to me over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Pwede po ba tayong tumayo? And this time po, can we sing this song? Sabayan po natin yung ating mga worship leaders. Let's sing this song as worship and prayer to our God. Come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. Won't you come and break through to me over and over and over again? I am bringing my heart to you in open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Over and over and over again, I am bringing my heart to you in open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Ephesians 4:7-10 says, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men." In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Sa Tagalog po ang sabi, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo
Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you for this very moment that we're experiencing your presence. Alam namin, Panginoon, na nandirito ka sa aming kalagitnaan. Nararanasan namin ang biyaya mo, O Diyos. Kaya kami nakatayo, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, we acknowledge you and we praise you, O God. We honor you in this place. And Lord, we humble ourselves before you, asking, Panginoon, na anuman yung mga pwedeng maging walls, anuman yung mga pwedeng maging hadlang upang hindi kami makaranas ng kapuspusan mo, alisin niyo po ito. And Lord, we ask, Lord God, na tulungan kami na yung banal na spirito na lubusan naming maranasan ng iyong presensya, lubusan naming maranasan ang kapuspusan ng iyong salita, O Diyos. Nang sa gayon, lahat kami, O Diyos, ay makaranas ng transformation through your word. Reveal yourself to us, O God, this day. We honor you and we worship you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Now, sa mga nakalipas po na weeks, inaral po natin yung foundational truths, no? Dito pa rin po sa ating series. Inaral po natin yung 7 elements or yung foundational truths kung saan tayo po as a body of Christ ay magiging united. And recap lang po natin ano-ano po yung 7 na yon. Una po, 1 body, 1 spirit, 1 Lord, 1 baptism, and 1 God. Very good. Alam na alam kung sino yung mga nag-life group. Okay? So, ayan po, ang foundational truths po na yan, gaano man tayo kaiba-iba, ka-diverse as individuals, yung mga foundational truths po na yan, ang panghahawakan po natin para maging united as a church. Now, bigyan ko lang po kayo ng historical background. No? Bakit kaya ganun na lang yung emphasis ni Paul sa church sa Ephesus when it comes to unity? Bakit kaya ito yung, kumbaga, nais niya na mag-grasp ng Ephesian Church? So, para po makarelate or maka-identify tayo sa kanila, puntahan lang po natin saglit yung context kung ano po yung itsura ng Ephesian Church. Alright? Now, there were 2 major factors na nagtitratan sa unity ng simbahan dun po sa Ephesus that time. Una po is the multi-ethnicity. Okay, and pangalawa po is the animosity. Now, the multi-ethnicity po, paliwanag ko lang po, ang Ephesus po kasi ay isang city na may malawak na port. Okay, yan. May mapa po tayo dyan. Nakikita niyo po ba? So, para po siyang SBMA. Okay, na center po siya ng travel and commerce dahil ito po ay isa sa mga malalaking seaports or daungan ng mga barko nung time po na yon. So, ang naturally, naging parang international palengke po siya dahil nga daungan ng mga barko. Kaya, it became a place of many ethnicity and cultures at iba-iba po yung mga lahi ng mga nandoon, pati yung iba nanirahan na rin sa lugar na yon. So, the church there was multi-ethnic church. Okay, yung simbahan po doon, iba-iba yung mga nationality ng mga nagsisimba doon sa Ephesian Church. Iba-ibang kultura, iba-ibang mother tongue, iba-ibang lifestyle, at iba-iba rin po ang religion. Which leads us to the next factor ng threat ng unity, which is the animosity. Sabihin nyo nga po, animosity. And pag sinabi pong animosity, ito po yung may malaking puot. Okay, ibig sabihin ng animosity, malaking puot. Meron pong wall, malaking wall na nagdi-divide sa dalawang factions po doon sa lugar na yon. At yung dalawang factions po na yon is the Jews and the Gentiles. Okay? Ang mga Hudyo po, kilala po silang monotheistic. Ibig sabihin, naniniwala lamang sila sa iisang Diyos. At yun po ay walang iba kundi si Yahweh. Habang ang mga Gentiles naman, yung mga hindi Hudyo, namely the Greeks, the Persians, the Romans, nung panahon po na yon, mga hindi Hudyo, sila po ay polytheistic. Ibig sabihin, marami po silang Diyos-Diyosan.
Tapos, mga pagano po sila, ibig sabihin sumasamba sila sa mga rebulto. Naunawaan po ba natin? Ngayon, ito pong dalawang factions na ito, nasa isang lugar sila dun sa Ephesus at sa mga kalapit bayan ng Ephesus. Alright? So, ito pong Ephesus ay isang lugar kung saan napakarami po ng Diyos-Diyosan. Tapos, mahilig po sila sa divination. Mahilig sila sa mga anting-anting, mga ganyan. Yung, kumbaga parang parang mas grabing version siguro ng Quiapo, no? Yung sa lugar na yon marami nagtitinda ng kung ano-anong may kinalaman sa kanilang mga idols, iba-iba yung sinasamba nila. Tapos ang pinaka-primary or parang dominant na idol nila ay si Artemis. In fact po, nung si Paul ay nag-preach sa Ephesus, marami pong nakakilala sa Panginoon at tinapon nila yung kanilang mga idols. Tinapon nila yung kanilang yung mga anting-anting or kung ano-ano pa yung mga bracelet nila, ganyan. At dahil po doon, na-threaten yung nagbebenta ng mga idol. Yung may isang tao po na nagbebenta siya ng mga rebulto, na-threaten yung kabuhayan niya. Kaya nag-create siya ng riot para po paalisin dun si Paul at para patayin siya. So, nakaalis naman po si Paul. But, yung mga mananampalataya po na nakarinig ng preaching ni Paul, sila po yung naging start ng church doon. Okay? Iniwan nila yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at sila po ay sumamba sa iisang Diyos. At yun po ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Now, sa kabilang banda naman, meron pong malaking community ng mga Hudyo. Itong mga community ng mga Hudyo na ito, hindi sila nakikisalamuha sa mga Gentiles. Kasi nga, they only worship Yahweh. And they believe na kapag nakisalamuha sila sa mga Gentiles, sila rin, makukorrupt sila. So, meron silang parang malaking barrier sa kanila. So, itong mga Gentiles, tingin nila sa mga Hudyo, mayayabang. Masyado namang spiritual to mga to. Ganon yung tingin nila sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman, tingin nila sa mga Gentiles, marurumi. Yuck! Mga immoral. Ganon. So, hating-hati po talaga. Kaya may animosity. Now, yung mga Hudyo, nag-preach din sa kanila si Paul. So, itong may ilang mga Hudyo na nakakilala sa Panginoong Jesus dahil napatunayan sa kanila na si Kristo pala yung hinihintay nating Messiah. So because of that, they were converted into Christianity at sila rin ay sumapi dun sa simbahan. So imagine this, yung dalawang factions na yon biglang naging Christian tapos nagsama sa iisang simbahan. Ano kayong pakiramdam nun, no? Yung kaaway mo, kasama mo sa church. Di ba? Nagkita kayo sa church, ba't nandito yan? Ba't nandito? O di kaya yung ex mo, bakit ganun? Ba't saved din siya? Di ba? Di ba? Ayaw mo sana, pero wala kang choice. So, ganun po yung nangyari. So, imagine, eto po yung pinagdadaanan ng church that time. Okay? There were two factions, there were many nationalities, and then pinagsama sa iisang simbahan. Okay? So imagine the difficulty ng pag-isahin itong napaka-diverse na mga taong ito. Mukhang imposible, tama ba? And yet, through one name that is Jesus Christ, etong mga tao na ito na na-build ng kanilang mga ancient cultures, religion, and beliefs, they were able to dismantle yung mga luma nilang pagkatao, pinagtatanggal nila. At nagpasakop sila sa Panginoong Jesus at ginawa na lang silang isa. Okay? At nabuwag ang mga walls na yun at nakabuo ng isang simbahan. And they now have one identity. They are called Christians. Okay? And this is the same po sa atin. This is the case today. Marami pong pwedeng maging walls sa ating lahat. Tama ba? Tingnan mo nga dito sa paligid natin. Dito nga, di ba magkakakulay na nga tayo, mga brown tayong lahat dito, medyo pare-pareho ng mga ilong, di ba? Mga Pilipino tayo. Pero di ba, minsan may mga pagkakaiba-iba pa. Tama ba? Na iba-iba tayo ng pinanggalingang kultura, mga upbringing sa atin, mga prinsipyo, pananalita. Meron sa atin dito, introvert. Tama ba? May mga introvert ba dito?
Hindi ko na patataasin ng kamay kasi mga introvert ayaw nila nang nakikita sila. Tama ba? Mga extrovert, taas kami mga extrovert. Yan. Pag mga extrovert, gaganyan-ganyan pa yan. Tama ba? Yung iba sa atin, hindi introvert, inverter. Yeah. Okay. Gumana pa rin yan. Okay, so iba-iba tayo ng personality, temperaments, at mukhang ang hirap pag-isahin. Pero alam niyo po, nung nakilala natin ang Panginoong Jesus, iisa na lang ang ating identity. We are now called Christians. That's why our topic for today, for the culmination of our series, is entitled, One Identity in Christ. Amen. Now, pag-usapan po natin, paano binasag ni Jesus itong mga problema sa unity na ito para ma-unite ang church. Let's talk about the bounds Christ reached to make us one in identity. Ang mga hangganan na inabot ni Kristo para lang gawing iisa ang identity natin bilang isang simbahan. Number 1 is the scope is from each to all. Ang saklaw ng biyaya na ibinahagi ni Kristo ay para sa bawat isa at para sa lahat. Now, nung niligtas po tayo ng Panginoong Jesus at ginawa niya tayong iisang katawan, ang sabi ng mga previous verses sa Ephesians 4, hindi niya po inalis sa atin yung mga innate traits natin. Amen po ba? Kayo po ba na naging Kristiyano kayo, nawalan na kayo ng talent? Hindi po, di ba? Hindi inalis sa atin ni Lord yung kanya-kanyang unique talent natin, unique personality natin, but He gave us one common spirit to serve Him. Iisa na lang ang goal natin, to worship God and to honor God. And we are united, united tayo, but we are not uniform. Tama ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung parehong-pareho ba kayo ng buhok? Parehong-pareho ba kayo ng tenga, ng mata? Di ba sabi nga ni Bishop, no, hindi tayo mga minion dito na pagpasok natin dito, hindi tayo gumaganon-ganon dito, tapos di ba, iisa lang tayo ng mga galaw. Hindi tayo ganon, hindi tayo uniform. Wala nga tayong uniform pag pumapasok dito eh. Pero next week, magpapa-implement na tayo. Hindi, joke lang. So, hindi tayo uniform. And yet, we are united. Amen po ba? Now, hindi po si Lord tanggal ng tanggal sa atin ng mga bagay-bagay. Tinanggal niya sa atin yung mga bagay na makakasama para sa atin. Pero mas marami siyang binigay sa atin kesa sa mga tinanggal. Amen po ba? At ano po yung mga binigay sa atin ng Panginoon? First, Christ gave grace individually. Sabi niyo po, individually. Ang sabi po dun sa verse 7, babasahin ko po mula sa version ng Amplified Bible, sabi niya, yet grace, God's undeserved favor, was given to each one of us. Not indiscriminately, but in different ways, in proportion to the measure of Christ's rich and abundant gift. Now, the word grace here po in Greek is charis. Okay, kaway-kaway sa mga network ng charis dyan. Okay? It means kindness. Sabihin niyo po, kindness. Hindi po kindness. Okay? Kindness. So, grace po here is a gift or a blessing, yung kabaitan ng Diyos, binigay niya bilang regalo. Okay? Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. At ang grace po na ito ay yung pabor ng Panginoon, yung kanyang kabaitan na bagamat siya'y Diyos at Hari, ibinigay niya ang kanyang buong-buong sarili sa atin. Amen po ba? And this happened when Jesus Christ ay nagkatawang tao upang iligtas po tayong lahat. Amen po ba? Sino po dito ang blessed kayo na mabait sa atin ng Diyos? Amen. So, ayan po yung gift sa atin ng Lord na grace, but at the same time, binigyan niya rin po tayo ng kanya-kanyang gifts, kanya-kanyang skills, kanya-kanyang desire para paglingkuran siya. And what's amazing about this grace is, kahit pa extreme yung pinagkaiba-iba po natin, tama ba? Yung minsan sobrang layo ng mga pag-uugali natin sa isa't isa, mga personalities natin, mga anak ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay nakaranas ng grace sa kanya-kanyang personal na kaparaanan. Iisang Panginoong Jesus, pero may mga kanya-kanyang personal na ways si Lord para abutin tayo.
We experience the same God, yet we experience His grace in our unique and personal ways as Christ apportioned it. Like for example, iisa lang ang pinunta natin dito, right? We want to worship God. Amen? We want to thank God. Amen? Pero, meron tayong kanya-kanyang dahilan. Yung iba sa inyo, pinagaling kayo ni Lord. Amen? Taas nga ang kamay ng mga pinagaling ni Lord. Yung iba naman sa inyo, nag-provide si Lord ng pangangailangan nyo. Amen? Yung iba sa inyo, naresolbahan nyo yung mga conflicts, yung mga problema, may mga napagtagumpayan kayo. Or yung iba sa inyo, you just wanna thank God kasi mabuti si Lord. Iba-iba tayo ng na-experience na grace kay God this whole week. And yet we come together with one reason. We want to worship God together. Amen po ba? So yun po yung ibig sabihin dito na each one of us receive the grace. Baka kasi iniisip po natin, kaya gusto ko po itong i-emphasize, baka iniisip natin, mahal lang tayo ni Lord as a group, not individually. Ibig kong sabihin, yung para bang parang coincidentally dahil napasama ka sa Light Church, nadamay ka sa grace ni Lord. Ay, magsimba nga ako dyan sa Light Church na yan kasi balita ko nandyan yung favor ni Lord. Baka madamay ako sa grasya niya. Madamay ako sa biyaya niya. Hindi po ganun yun, okay? Gusto ko pong malaman ninyo na yes, God is blessing the church as a whole, pero individually, si Lord, intention niya talaga na bigyan ka ng biyaya. So gusto kong malaman mo na hindi ka nandito dahil naaya ka lang ng kamag-anak mo o ng kaibigan mo. Nandito ka dahil individually inabot ka ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Now, makinig po sa akin maigi. Ang ability po ng Diyos na iparanas sa atin ang kanyang biyaya ay hindi po nai-intimidate sa dami at sa pagkakaiba-iba natin. Ano pong ibig sabihin? Let me give you an illustration. Tama po ba sa mga maraming anak? Taas nga po ang kamay ng mga marami ng anak. Sige po, be proud. Mga higit sa isa na anak. Ayaw yata. Okay. Yung mga higit sa isang anak, tama ba? Minsan parang ang nakaka-intimidate na pakiramdam bilang magulang yung, paano ko kaya ipaparanas yung pagmamahal ko sa bawat isa sa mga ito nang hindi nararamdaman nung isa na favorite, yung isa favorite sa kanya, kulang. Tama ba? Ano yung mga second child? yung pakiramdam nila, pagdating sa second child, yung leeg na lang ng manok yung natira. O yun dun sa bunso. Tama ba? O di kaya naman yung mga teachers, taas nga po kami ng mga teachers dito. Di ba yung pagpasok mo sa classroom, 20 sila, 40, tas iba-iba ng ugali. Meron ka estudyante, meron ka estudyante, tama ba? May bully, may binubuli. Pagpasok mo ng classroom, hindi mo alam kung paano ko kaya mabibigay yung pangangailangan ng estudyante ko nang lahat sila matuturuan ko equally. It's intimidating for us, humans, kasi yung capacity natin, napaka-limited lang. Tama po ba? Tapos kapag iba-iba na sila ng ugali, ng personality, ang hirap ibigay yung kabuuan mo, yung effort mo. Amen? Pero hindi po ganun si Lord. Si Lord, hindi siya nalilimitahan ng madami tayo, tas iba-iba tayo ng ugali. Kaya ni Lord abutin ang bawat isa sa atin nang hindi nauubusan yung iba. Amen? Si Lord, hindi siya yung gracious lang siya sa mga extrovert. Tapos madamot siya sa mga introvert. Ayaw niya magsalita. Hindi ako gracious sa inyo. Hindi ganun si Lord. Amen? Hindi siya yung gracious siya sa mga talented. Dito lang ako sa worship team magiging gracious. Yung mga usher, bala kayo dyan. Hindi ganun si Lord. Amen? God, Jesus Christ, is not intimidated by our differences. Kaya niyang pagministeryohan ng kanyang biyaya ang bawat isa. Ano man ang age group mo, bata, matanda, teenager ka man, senior ka man, kaya po tayong abot tayo ni Lord. Yun. Abot na abot ka ni Lord. At hindi siya magkukulang ng biyaya sa'yo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, gracious sa'yo si Lord. Amen? Kaya huwag kang naiinggit sa iba kapag nakita mo, ang tangkad naman niya, siguro
siya yung blines ni Lord ng husto. Ay, ang dami niya namang pera, gracious sa kanya si Lord, sa akin konti lang. Ay, ang tangos ng ilong niya, ang gracious mo naman sa kanya, Lord. But sa akin, bait lang meron ako. Wala pong ganun si Lord. Okay, pantay-pantay po at equally ina-apportion ni Lord according sa pangangailangan natin. Amen? Nawe-bless po ba kayo may ganyan tayong Panginoon? Pwede ba palakpakan uli natin si Jesus? Now, ito pong grace na ito, yung tinutukoy ng Romans 5:2. Ang sabi niya, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Ang grace na ito ang dahilan ba tayo nakakatayo. 1 Peter 4:10 also ang sabi, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Yung grace daw ni Lord, may iba-ibang kaparaanan. Amen? Pero lahat tayo naaambunan, napupuno. So, ang kapunuan po ng grace na nare-receive natin kay Lord ay equal with the grace that others receive. Amen. Baka kasi meron sa atin dito, tingin mo, you're just an addition. Addition lang ako, pamparami lang ako sa life group. Kahit mawala ako, okay lang yan kay Lord. Ang napapansin lang ni Lord, yung mga pastor, yung mga leader, hindi po. Okay? Or minsan tingin natin, coincidentally, dahil, kapamilya natin, Christian, hindi po. Okay? You, yes, you. Sabi mo nga sa katabi mo, you. You individually ay binubuhusan ng Diyos ng kanyang biyaya just as much as binubuhusan niya ng yung ibang tao ng kanyang biyaya. Kaya nga tayo, pansinin nyo, iba-iba tayo ng testimony. Amen? Iba-iba tayo ng testimony kung paano natin naranasan yung grace ng Lord. Meron sa atin, hinango ni Lord mula sa kasalanan ng maybe immorality. Meron sa atin, pinalaya ni Lord mula sa addiction. Amen? Meron sa atin, mabait na siya mula pa noon. Sabi niya nga, bakit wala akong ganong testimony? Tama ba? Pero mas pinabait pa siya ni Lord. O, meron sa atin galing sa broken family, meron sa atin galing sa broken heart. 'Di ba? Ang layo ng ng agwat nun, no? Parang iba-iba tayo ng grace na pinagdaanan, iba-iba ng testimony, pero iisa ang Lord na na-experience natin. Amen? At ang grace na dinanas mo personally, ang nagbigay ng identity sa'yo as a Christian, as a new creation. Lahat tayo, iba-iba tayong testimony, pero iisa ang ginawa sa atin ng Lord. Ginawa niya tayong bagong creation. Kaya sabi mo sa katabi mo, you're a new creation. Amen. Number 2 na binigay ni Lord, Christ gave gifts collectively. As a church, nagbigay rin po ang Panginoon ng regalo. Ang sabi po ng verse 8, that is why the scriptures say, when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Can you say, His people? So Christ formed our individual identity sa pamamagitan ng Kanyang grace, pero at the same time, nagbigay rin po siya ng regalo sa Kanyang bansa, sa kanyang mga anak. Now, yung picture po na ginamit dito sa verse 8 is yung picture po ng procession ng mga mananagumpay, the victors' plunders. Okay? Na usually, ginagamit po or ginagawa po ng mga hari, ng mga prinsipe na nanggaling sa gera, tas nanalo sila, nakuha nila yung mga plunder. Pagka-uwi po nila sa kanilang bansa, magkakaroon po ng matinding parada. Nakakita na po ba kayo ng mga ganyan? Mga movies. Yung mga yung mga epic movies natin na may mga mananagumpay, tapos magkakaroon ng great procession. Tapos ang gagawin po nitong mga victor na ito, nitong mga hari na ito, ipapamudmud nila yung mga nakuha nilang mga kayamanan dun sa mga tao, sa kanilang mga nasasakupan. Magpapamudmud sila ng pera. Sana all nagpapamudmud. Lahat ng mga nakuha nilang mga plunder, isi-share nila dun sa mga tao, sa kanilang mga nasasakupan. At ganito po yung picture ng ginawa sa atin ni Christ. Nung si Kristo po ay nagtagumpay mula sa kamatayan, tapos nabuhay siyang mag-uli at nag-ascend po siya sa langit, ibinigay niya po, binuhos niya ang regalo ng banal na Espiritu.
pati po kasama ang mga gifts at lahat po ng mga bagay na magaganda para sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya tayo ngayon, tumatamasa tayo ng mga regalo na mula kay Kristo dahil tinatawag na tayo ng Diyos as His people. Amen po ba? Now, sa rule of grammar po, kapag ginamit yung people, sabihin niyo po ulit, people. Ayan. Ito po ay isang collective noun na ang pinatutukuyan po ay grupo ng maraming tao na may iisa lang nationality. Okay, for example, people of the Philippines, people of the United States, people of Korea. Yan, mga ganyan. Isang nationality lang. Kapag gumamit na po yung Bible or yung panulat ng peoples, ibig sabihin, iba-ibang bansa na po yun. Iba-ibang nationality. So, nang tawagin ng Bible ang mga believers na His people, walang S, His people, iisa lang na nationality, ibig sabihin po, kahit iba-iba pala yung ating pinanggalingang mga bansa, kahit pa Koreano yan, basta Kristiyano yan, kahit Chinese yan, basta Kristiyano yan, Kano yan, basta Kristiyano yan, Pilipino yan, basta Kristiyano yan, iisa na lang tayo ng citizenship. Ang citizenship natin ay yung citizenship na binigay ni Jesus Christ. We are now citizens of heaven. Amen? Kaya sa totoo lang dito po sa mundo, nung naging Kristiyano tayo, naging mga alien na po tayo. Tayo po ang tunay na alien. Sabi mo sa katabi mo, alien ka talaga. Alien? Alien. Okay. Ibig sabihin po nun, foreigners na tayo dito sa lupa. Amen? Dahil ang citizenship natin ay na kay Kristo na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Mga kapatid, ibig sabihin yan, hindi na po tayo tinuturing ng Diyos na iba-iba ng nationality, iba-iba at hindi one community. Iisa na lang po ang ating family. Iisa na lang po ang ating community. We're no longer two or many, but one. At ito po ang ginawa ni Christ. When He gave His gift of grace sa ating pong lahat, lalo na si Holy Spirit, we became one in our identity. Kaya po, iba-iba man tayo ng individuality, pero iisa lang ang message ng testimony nating lahat. Iba-iba ang testimony natin, personal testimony natin, iba-iba, pero iisa lang po ang mensahe. Anong mensahe? I once was lost, but now I'm found. I was once dead, but now I'm alive. Amen? Pansinin niyo po, pare-pareho, parang iba-iba tayo ng mga kwento, pero iisa lang yung conclusion nating lahat. Dati akong nawawala, dati akong patay, pero nahanap ako ng Diyos at ngayon may bago akong buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So now we are a people born out of Christ's gift of grace. So again, from each to all. Next, number 2 po and the last, ano pa po yung hangganan ng inabot ni Kristo para lang gawing iisa ang identity natin? Number 2 is the scale is from deep below to far above. Ang sukat ay mula sa pinakamalalim hanggang sa pinakamataas. Let me explain to you. Sabi po sa verses 7 to 8. Again, let me read. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. That is why the scriptures say, when He ascended to the heights, He led a crowd of captives and gave gifts to His people. Yung grace daw po na pinaranas niya sa atin is according to the measure ng regalo ni Christ. Yung word po na gift dito, sabi niyo po gift. This gift here is Dorea in Greek. Dorea. Sabi niyo po, Dorea. Kapatid ni Doraemon. Tumawa po kayo. Mas maganda yun sa Epikison. Ayan. Okay. So, ang root word po ng Dorea is didomi. Okay? It means a gift freely given and not acquired by merit or entitlement. Ito pong regalo na ito, hindi siya reward ha. Iba po yung reward. Di ba? May mga regalo na binigay sa'yo kasi deserve mo, na-acquire mo siya, pinaghirapan mo siya. Tama po ba? Pero itong gift na tinutukoy po dito, hindi mo siya pinaghirapan. Binigay siya sa'yo
out of the desire nung nagbigay na iparanas lang sa'yo yung gift niya. Ganon po yun. It's unmerited favor. Hindi po tungkol to dun sa pinagbigyan, pero dun sa nagbigay. Okay? At dito po, pinakita yung lawak ng ginawa ni Jesus Christ para lang maibigay ang gift na ito sa atin. Ang sabi po niya let me read verse 9 of Ephesians 4 from the American Standard Version. Ang sabi po, now this, He ascended, what is it but that He also descended into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended far above all the heavens that He might fill all things. So siguro yung iba sa inyo nagno-nosebleed, ano ba yung pastora? Ascended, descended, ascended. Pag-usapan natin tong ascended, descended na to. Okay. Pag sinabing ascended, umakyat. Pag sinabing descended, bumaba. Ganun lang po yun. Okay? So pag sinabing ascended, may umakyat mula sa mababang bahagi. Okay? Literally, ginawa po ito ni Jesus Christ right after His resurrection. Nag-ascend si Jesus. Yung ascension na tinatawag natin. Okay? Pero ang sabi ng verse 9, it explains, hindi siya mag-a-ascend, sabi, hindi siya mag-a-ascend kung hindi siya muna bumaba. Okay? At yung pagbaba or yung descend na tinawag po na sinabi dito, some scholars interpret it as burial. Ito daw ay nangyari nung nilibing si Jesus Christ. Pero, kung titignan po natin maigi yung words, parang hindi lang ito tungkol sa pagkalibing kay Christ. Why? Kasi ang sabi po, He descended into the lower parts of the earth. At ito po ay pagpapakita ng higit pang ginawa ni Lord other than sa nakikita ng mga mata. Okay? Now, ipaliwanag po natin muna in the literal sense, in a more logical sense. Okay? Sabi po, lower parts of the earth. I don't think this is the grave. I don't think ito yung garden kung saan nilibing si Christ. Okay? This is lower parts of the earth daw. Sa ilalim ng mundo or sa gitna ng mundo, I don't know, pero lower parts of the earth. And the word na ginamit ay descended. Okay? Yung descended, bumaba, hindi siya passive. Ibig ko sabihin, di ba kapag nilibing yung tao, wala naman siyang participation doon. May ambag ba yung nililibing sa pagkalibing sa kanya? Makakababa ba siya sa libingan niya? Hindi, di ba? Nakapikit lang siya doon. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa sa kanya. Yung ibang tao ang maglilibing sa kanya. Tama po ba? Now, ang word dito, descended, ibig sabihin, si Jesus mismo yung gumawa ng activity. Walang nagbaba sa kanya. Siya mismo yung bumaba. Okay? So, hindi siya unconscious dito. Jesus could not be dead dito nung nag-descend siya. So, ibig sabihin, hindi ito tungkol lang sa paglilibing sa Kanya. Kasi may active steps of descending. Conscious si Jesus. Alive si Jesus dito. So, this descending could be related sa truth na sinabi ni Peter nung pagkabuhay ni Jesus. Okay? May kita natin ito in 1 Peter 3:18-19. Ang sabi, but He was raised to life in the Spirit. Tignan niyo yung chronology, Nabuhay mo na daw siya in the Spirit. And then verse 19, paki-flash po yung 1 Peter 3. And then, so He was raised to life in the Spirit. Verse 19, so He went and preached to the spirits in prison. Nabuhay muna siya, and then bumaba daw siya, or He preached into the spirits in prison. Na may pinuntahan ang Panginoon. Right after niyang mag-resurrect, namatay siya sa flesh, and then nag-resurrect siya. Kaya ang tanong ninyo, nasan si Jesus? Nung 3 days na yun. What happened in that 72 hours? Before siyang makita ng mga tao at mag-ascend. So bago pa man siya mag-ascend sa heaven, the Lord preached sa mga naghihintay sa prison. So may activity palang ginawa si Lord. Hindi lang siya nakahiga doon tapos naghihintay ng 3rd day. Amen? And what is that?
At sino tong mga to? At ano tong prison na ito? Ang sagot ay related sa parable ni Jesus sa Luke 16:19-31. This parable is about Lazarus and the rich man. Naalala niyo po tong parable na to? Yung merong dalawang tao na sabay silang namatay, yung isa mayaman, yung isa si Lazarus na beggar, sabay silang namatay, tapos yung mayaman, napunta siya dun sa paghihirap. At yung beggar naman, si Lazarus, ay napunta sa piling ni Abraham. Now, in this scenario, sa parable na ito, okay, napunta sila sa afterlife na tinatawag nating Hades. Hades. Pwede na Hades. Kayong bahala. Basta in Greek, it's Hades. Sabi niyo po, Hades. In Hebrew, it's Sheol. Sabi niyo po, Sheol. Okay? Now, eto pong lugar na ito, si Jesus mismo yung nagkwento about the features na makikita natin dito. At pag si Jesus po ay nagkwento about sa afterlife, yung mangyayari after sa buhay dito sa mundo, hindi siya gagamit ng mga illustration na hindi talaga nag-i-exist. Usually, gagamit si Lord ng mga illustration na nag-i-exist talaga. Okay? So meaning, Jesus is implying that there were compartments sa Hades. May dalawang compartment sa Hades. Andiyan pa po ba kayo? At itong dalawang compartments na ito, nahahati siya sa malaking division, yung Great Chasm na tinatawag. Now, dito po, sa Hades na ito, merong lower Hades, at nandoon po yung rich man, kung bakit siya naghihirap, at nangihingi siya ng tubig. Sabi niya pa, Father Abraham, sabihin mo nga kay beggar, kay Lazarus, i-dip niya yung daliri niya sa tubig, tapos bigyan niya ako ng tubig dito, di ba? Nag-utos pa. Dahil nahihirapan siya. Habang si beggar naman ay nagpapahinga kasama daw ni Abraham. So, makakakita tayo dito ng possible na parang itsura ng Hades. Okay? Ang tawag natin sa upper Hades, nung ibang mga scholars, is Abraham's bosom, kung saan naghihintay as if held captive. Ito yung sinasabi dun sa verse kanina na captives. Okay? As if held captive pa ang mga naghintay sa pangakong Mesaya na naniniwala na sa Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Okay. Ano lang stay lang kayo dyan Stay lang kayo dyan kasi yung pinag-uusapan natin theological, kailangan natin tong maintindihan. Okay. Now, bago pa man dumating ang Panginoong Jesus, mayroon na pong mga taong nananampalataya sa Diyos at nananampalataya na may Mesayang darating. At yung pananampalataya na yon ang naghatid sa kanila sa isang lugar na yun yung parang, station kung saan hihintayin nila ang pagliligtas ng Panginoon. And we believe that that is the upper Hades, yung Abraham's bosom na tinatawag. Okay? Now, just dahil station lang yun, temporary lang sila doon sa upper Hades. Hindi sila naghihirap doon. Naghihintay sila ng salvation. Nung dumating ang Panginoong Yesus at namatay siya at muling nabuhay, yun po yung time kung saan ang Panginoon ay nag-preach sa kanila. Okay? Ito yung sinasabi nung 1 Peter. At ang preach niya, hindi para ma-convert sila, pero para ipaliwanag sa kanila, ako yung Jesus na hinihintay nyo. Ako yung Messiah na pinananampalatayanan nyo. Hindi nyo pa ako nakita, hindi nyo pa ako alam na ako yun, pero eto na ako. So ang ginawa lang ni Jesus, dun sa mga nasa upper Hades, sinundo niya lang sila papunta sa dwelling place ni Lord. Kaya po mula noon, higit pa palakpakan natin si Lord. And so since then, every believer now, sa tuwing siya ay, ang bawat believer na namamatay sa flesh, ay diretso na pong, hindi na po dadaan ng upper Hades ha. Huwag nyo na pong hilingin kay Lord. Diretso na siya sa presensya ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Amen? Kaya po yung upper Hades ngayon, empty na po siya, for lease na po siya. May gusto po bang mag-rent? Okay. Now, yung lower Hades naman, ito yung, kumbaga parang level 1 ng impyerno.
andun pa rin, yung rich man, andun pa rin, hanggang ngayon andun pa rin po siya. At lahat ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, and all the evil people na hindi naniwala sa Panginoon at sa kaligtasan ni Lord, nandoon pa rin po. At naghihintay naman ng final judgment sa dulo ng lahat ng ito. Now, according sa mga reliable theologians, this is what happened during the 7 to 2 hours before mag-ascend ang Panginoong Jesus in the glorified body. So, He literally triumphed over hell. Nakita niyo po yung picture, yung sinasabi nating pumunta siya, yung scale ng ginawa ng Panginoong Jesus ay talagang from deep below para mag-ascend to far above. Okay? So He literally triumphed over hell and set the captives free. Pinalaya niya po lahat ng mga nasa preso na nananampalataya sa Diyos. Pero mga kapatid, yun ay beginning lamang ng ginawa ni Christ. Kasabay po nito, lahat ng mga captives ng kasalanan at kamatayan na nananampalataya sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ginawa niya sa cross ay pinalaya na rin mula sa kulungan ng kasalanan at kamatayan. Amen. At mula noon, lahat na ng mananampalataya, including us, ay nakareceive ng eternal life. Kaya po, ngayon, malaya na po ang lahat ng mga nagsasabing sila ay anak ng Diyos at sila ay mga followers ni Christ. They are now free to live as His people. Kaya po tayo ngayon, meron na tayong bagong identity. Amen. Hindi na po tayo namumuhay sa ating nakaraan. Hindi na po tayo namumuhay sa ating mga kasalanan, sa ating dating addiction, sa dating masama nating ugali, or kung ano man yung nagkukulong sa atin. Nakalaya na po tayo doon dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? And He who descended from deep below is the one who ascended into far above. At yung far above po na tinutukoy dito ay walang iba kundi the place kung saan naroroon ang trono ng Diyos. Sabi ng Mark 16:19, after the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven and He sat down. He sat at the right hand of God. Kaya mga kapatid, yung pong pag-akyat ng Panginoong Jesus sa langit at pag-upo niya sa kanan ng Diyos, ito po ay declaration ng tagumpay ni Kristo. Na ang Panginoong Jesus ay tagumpay na sa lahat ng anumang bagay na pwedeng maging prison natin. Siya ang nagtagumpay sa lahat ng ito, kaya sino mang mananampalataya sa Kanya ay magiging mananagumpay na rin. Amen po ba? And so now, the kingdom of the Lord Jesus Christ disarmed the kingdom of sin and death. Kaya nga ang sabi, death, wala na siyang sting, wala na siyang hold sa atin because of what Jesus did. And we are now called a new people. Meron na tayong bagong identity. We are a new race. Diba? Sabi nga, tayo daw ngayon ay may bago ng pagkatao. Kaya we are now in a new race. We are a new people. Mga kapatid, ganito po kalawak yung ginawa at sinuong ng Panginoong Jesus para lang iligtas tayong lahat. Amen po ba? Sino po dito blessed na blessed kay Lord? Pwede bang palakpakan uli natin si God? So again, there is no sphere of the universe He did not enter. And there is nothing that remains unaffected by His influence. Dahil sa lalim at taas ng inabot ni Christ, para lang kalagan yung mga nakakulong sa kasalanan at sa kamatayan, sa pamamagitan ng Kanyang death, resurrection, and ascension. Ngayon, tayong lahat na nandito, may bago na po tayong identity. We are now a new people na malaya ng sumamba at maglingkod sa Diyos. Amen? Again, pwede bang palakpakan natin si Lord? Na dito po ako magtatapos. Ano nga po uli, i-recap lang po natin, ano po uli yung hangganan na inabot ni Kristo para lang gawing iisang identity natin. Una, ang saklaw ay from each to all. At pangalawa, ang sukat ay from deep below to far above.
Now, kanina pa po natin pinag-uusapan yung verse 7, yung sinabing, "But the grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." Sabihin nyo nga po, measure. Ayan. Sa tuwing naririnig po natin yung word na yan, yung measure na yan, tama ba ang tendency natin, tingin po sa akin maigi, patapos na po ako. Tama po ba ang tendency natin pag nakakarinig kayo ng sukat, yan, yung word na sukat, ang tingin natin dyan ay limitation. Tama po ba? Kaya may sukat kasi may limitasyon. For example, gaano karami? 1 liter. Gaano kalayo? 5 kilometers. Sukat. Tama ba? Huwag na tayo magtanungan ng waistline dito. Sukat, ibig sabihin, may limitasyon. Amen? May measure, may limitasyon. Okay? Kaya maybe kapag tinignan mo yung word na yan, nagbigay si Lord ng biyaya sa bawat isa sa atin according sa sukat ng regalo niya. So may limitation pala yung gift ni Christ. Kasi measure eh. Tama ba? Because for man, ang limits ng knowledge ng tao nasusukat. May sukat nga yung IQ natin eh. May sukat din yung EQ natin. Tama ba? So measure is a limitation for us humans. Right? Am I right? Okay. Now, pag-usapang unity, ang limitasyon natin bilang tao, most of the time, ang dahilan kung bakit tayo nadi-divide. Dahil sa limitasyon natin, dahil sa kakulangan natin, ito ang dahilan kung bakit minsan nadi-divide tayo sa isa't isa at sa simbahan ng Panginoon. At minsan napapalayo pa tayo sa love ni Lord. Dahil may limits tayo, right? May limit yung grace natin. 'Di ba? Kaya kapag nagkasala sa iyo yung katabi mo, minsan ayaw mo nang patawarin. May limit lang yung grace mo. Ako gracious ako pero may limit lang. Ganun ka pa 'di ba? May limit yung awa natin. Minsan nga, 'di ba, yung awa natin, yung pagbibigyan natin ng awa, depende sa itsura ng pagbibigyan mo. Kapag kunyari may uling dito, ay bibigyan ko yan ng 10 piso. Kapag may uling yung buong mukha, ay bibigyan ko yan ng 100. Pag luray-luray yung damit, ay 1,000 yan. Pag umiiyak, ay 2,000 yan. Minsan may limit yung mercy natin, may limit yung grace natin, may limit yung pasensya natin. Tama ba? Yung mga nanay, may bilang nga kayo, 1, 2, pag ako tumatlo, manda ka na. May limit eh. Parang, di ba? Tama ba mga mentor? May limit din talaga yung pasensya mo. Pag nag-sin 1 beses, patience, gentleness, humility. Ganun nire-recite mo pa eh. Tapos nag-sin uli 2 beses, patience. Pero pag tumatlo na yan, tapos hindi pa binubuksan yung message mo, talagang may limit eh. May limit din talaga ang tao eh. May limit din yung effort natin. Tama ba? May limit yung effort natin kaya minsan ang hirap ibilang ng sarili. Okay na yun, nag-life group ako. Okay na yun, nag-church ako. Magpe-prayer works pa ba ako? Baka umakyat na ako ng langit niyan. Magsusod pa ba ako? Baka makamukha ko na si Jesus masyado. Tama ba? May limit din yung pinakikisamahan natin. Right? Sabi mo, mga 2 tao lang yung pwede kong ngitian ngayong araw na to. Puyat ako. Pagpagod ka, alam mo yun, 10 tao lang yung pwede mong pakibagayan. Tama ba? Pag malungkot ka, talagang hindi ka kumakausap. Kahit sinong mag-chat sa'yo, hindi mo pinapansin. May limit. May limit din yung pagmamahal natin. Tama ba? Kapag napagod ka na, nasasaktan ka na, ayoko nang magmahal. Ang hirap mahalin ng tao. Diba? Marami tayong mga ganong mga drama kasi nga, may limit. Kaya tingnan mo, madalas nating masabi yung word na, nakakapagod na. Taas ang kamay ng hindi yun nasabi. I-worship natin. Charot lang. Joke lang. Okay. Diba? Napapagod tayo. Kaya nga, people sometimes walk out of the church. Walk out of the life group. Minsan walang pakialam sa kapwa niya mananampalataya. Gumi-give up sa discipleship. Right? Because we get tired. Because we're limited. Because that's our measure.
May limit lang tayo. Yung marriage mo, binibilangan mo. Yung mga anak mo, binibilangan mo din. Tama ba? Kapag paulit-ulit nga yung offense sa'yo, talagang ibablock mo na eh. Because we have limits. Also, yung ating multi-ethnicity, limitation sa atin yung pagkakaiba-iba natin. Hindi mo maintindihan yung kapwa mo, hindi mo na lang siya mamahalin. Hindi mo na lang siya pakikibagayan. Tama ba? Yung mga walls na nilagay natin dahil nakaranas tayo ng trauma in the past, ginagamit din natin sa ibang tao kahit di pa natin sila nakikilala ng husto. Kaya may division. Kaya ang hirap sabihin ng unity. Kaya kahit anong sabihin dito ng mga pastor, maging united tayo. Ikaw, okay, kayo lang yan. Kasi may walls ka na. At ang hirap tibagin ng walls na yun. Amen. Dahil nakatingin tayo sa limitations natin. Nakatingin tayo sa weakness ko, mental health ko, emotions ko, ako, pagod ako. Huwag niyo kong anuhin, pagod ako. Limits ko, ang naiisip ko, kakulangan ko. Pero mga kapatid, nung binigyan tayo ng grace ni Jesus Christ, you know the measure we're talking about here is not limited. In fact, ang sabi ng verse 10, He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. Alam niyo po ba yung fill dito, pleroo? It means fullness. Kay Lord, yung measure niya is not a limitation. It is fullness. Kapunuan, kapuspusan, kabuuan. It is what completes you. His grace is enough to complete you, to fill you, puspusin ka. Para yung mga limitations mo, hindi yon ang maging sukatan mo para makibagay sa iba. Hindi yun ang sukatan mo para magmahal ng tao or makiisa sa church. Ang sukatan mo, yung grace ni Lord na pumuno sa'yo. The fullness of Jesus Christ. And so, we are now being identified not by our limitations. Ang identity mo, hindi na yung limitasyon mo. Hindi na yung upbringing mo, hindi na yung ugali mo, hindi na yung family background mo, yung nationality mo, hindi na yun ang identity mo. Ang identity mo, yung kapunuan ni Christ sa'yo. Yung pumupuspos sa'yo. Kaya kung hindi ka puno ni Christ, no wonder magkikwit ka sa tao. Amen? But now that we are filled with the fullness of Christ, it means yung in-impart ni Christ na gift of grace, yung fullness niya na binibless niya sa bawat isa sa atin at sa buong church, ito na yung identity natin na gagamitin natin in order for us to be united. Mga kapatid, our identity in Christ is not about being limited. It's about fullness. Kapunuan, kapuspusan. And the church is the radiation of Christ's fullness. Pag tinitignan ng simbahan ang nakikita, kapunuan ni Christ, kapuspusan ni Christ, hindi limitation. Hindi, bawal dyan, bawal to, bawal ka dito, ikaw, ekis ka dito. Hindi. But the fullness of Jesus Christ. Kaya tayo puno ng pagpapatawad, puno ng pagmamahal, puno ng pasensya, puno ng grace, puno ng pabor dahil kay Christ. Christ at the center, the head, and over all the church. His fullness ang nagraradiate sa simbahan at sa bawat isang Kristiyano. That's why my challenge for you is this. Una, individually, be filled with Christ. Oo, tinawag tayo as a church. Pero mahal at kilala ka ni Lord individually. Kumikilo siya sa atin equally. His grace, pinupuspos niya sa atin at hindi siya nagkukulang ng grace sa atin. Kaya kung meron mang person na kilalang kilala ka at alam na alam yung mga kakulangan sa buhay mo at kayang punan ito, si Jesus Christ yun, kapatid. Amen. Pwede kang iwanan nga ng lahat pero hindi si Jesus. Kaya kapatid, yakapin mo si Christ sa buhay mo at magpapuno ka sa Kanya. Amen? Sana dumating tayo sa point bilang Kristiyano, mukha ka ng Jesus. May nakita na ba kayong tao mukhang Jesus? Ikaw ka mo mukha kang Jesus. Nasabi na ba sa'yo yun? O ito, may nakita ka na bang tao mukhang yung in love?
Nakita ka na ba ng taong in love? Mukhang love life. Lahat na lang nang sasabihin niya may patungkol sa love life. Bukang bibig niya, jowa niya, asawa niya. May nakita ka na bang ganun? Pagkausap mo siya, lagi na lang, usapang pera na yung pinag-uusapan niyo, siya pa rin, love life. Tama ba? Si CR kayo, love life. Gagala kayo, love life. Ano, mukha ka ng love life ka mo. Tama ba? Kakanood mo yan ng Korean novela. O kung ayaw niyo naman ng love life kasi nabibitter yung mga single, may nakita na ba kayong tao na, sorry for the term, mukhang pera? Bukang bibig niya pera. Para matutulog na lang, pera. Pagising, pera. Kung nasan kikita ng pera, ando doon siya. Ay, dito parang pwede natin tong ibenta. Ay, ayan, pwede natin yung pagkakitaan. Lahat puro pera. Tama ba? Bakit? Kasi yun ang pumupuno sa kanya. Kapatid, sana this time ikaw mapuno ka naman ni Jesus. Yung bukang bibig mo si Jesus, mukha ka ng Jesus. Amen? Laman ng utak mo, Jesus. Laman ng puso mo, Jesus. Pagkagising mo, bago matulog, Jesus. Kahit umay na yung mga friends mo, yung family mo, puro ka, Jesus. Post mo, puro Jesus. Sabi nila, mukha ka ng Jesus, ha? Pero okay lang. Kasi ibig sabihin nun, you're filled with Jesus Christ. Amen? Yakapin mo ang identity mo as Christ's own. You are now a servant of Christ. And number 2 challenge, collectively, be filled with Jesus. Kung ang simbahan po natin ay puno ng mga individual na mukhang Jesus, ang church, ang dali-daling i-unite. You know why? Because the church will be filled with Jesus. Gawin nating center si Jesus ng fellowship na ito. Every fellowship, every discipleship, life group, ministry, lahat ng pakikisama mo sa kapwa, let it be about Jesus. Amen. Huwag mo lang kaibiganin yung mga taga-church tapos gusto mo lang, barkadahan lang. Tapos ayaw niyong pag-usapan si Jesus. Yung pag magkakasama kayo, ay, walang usapang devotion dito. Huwag natin pag-usapan yung devotion. Hindi, gala lang tayo, gala. Tapos enjoy lang. Ay, hindi, huwag natin pag-usapan yung ministry. Huwag natin pag-usapan yung discipleship. Yung nagkakilala kayo sa church, pero hindi, paglabas ninyo sa church, walang Jesus. Totoo, maraming ganyan. Mga nagkakilala sa church, tapos paglabas, nasa inuman na, hindi na Jesus ang usapan. Hello? Mga kapatid, sana po lahat ng dealings natin with one another is all about Jesus. It's not corny to make everything about Jesus. And let us operate in the gifts na binigay ni Jesus so we can honor Him in our lives. Amen? Ako po naniniwala, the Christian community is the perfection of individualism and collectivism. Na bagamat iisa tayo ng identity in Christ, kaya nating mag-operate uniquely sa mga giftings ni Lord na mau-honor natin siya. We are united but not uniform. We are united as a whole but unique individually. At ganito po tayo ginawa ni Lord. Ito yung bagong identity natin kay Christ. As long as the church naka-center kay Jesus, we will be united in our identity. Amen? Marami po ba tayong natutunan? Can I invite you to close your eyes? And magpapaministeryo po tayo sa ating Panginoong Jesus. Habang ikaw ay nakapikit, maaari ka bang manalangin ngayon? And this time, search your heart or you ask the Lord, Lord, search my heart. Tignan niyo nga po yung puso ko, bawat bahagi ng aking puso. Lord, kung may mga walls sa aking puso ngayon na nagiging dahilan why I'm dividing myself from your church or hindi ko maibigay ng buong buo ang sarili ko upang makibagay sa iyong simbahan or para mahalin ka ng husto, Lord, I pray basagin mo ang mga walls na ito. Come on, you ask Jesus to remove your walls. Meron sa atin dito, takot kang makipag-unite sa simbahan. You know why? Dahil lang nakikita mo weaknesses mo. Ay, hindi ako kasing spiritual nila. Hindi ako kasing active nila. Hindi ako tinawag kagaya nila. Kapatid, it's not about your limits. Meron sa atin, nanlalamig ka kay Lord, ang tagal mong nawala sa Panginoon. Pinapanood mo na lang yung iba na maglingkod. Wini-wish mo na sana ikaw rin, umabot ka sa ganun. But every time you see your limits, nilalayo mo yung sarili mo sa simbahan.
Nilalayo mo yung sarili mo sa life group. Kaya every time may nag-i-invite sa'yo mag-life group, hindi mo ibinibilang yung sarili mo kasi ang tingin mo, ay, para lang yan sa mga hindi nanlalamig. Kapatid, it's not about your limits. It's not about your weakness. Meron naman sa atin, frustrated ka sa tao, disappointed ka sa tao, nasaktan ka na before, kaya it's hard for you to remove your walls because you're protecting yourself from much frustration. Kapatid, hanggat nandiyan yung walls na yan, hindi mo maa-attain yung unity na nais ng Panginoon para sa'yo. Meron sa atin dito, you feel like kulang ka. You're not enough. Every time nakikibagay ka sa iba, you compare yourself to other people and you say, I'm not enough. Hindi nila ako magugustuhan, kulang ako. Or maybe upos ka na yung strength mo para magmahal ng tao, masyado nang nasubok. Pagod ka na sa tao. Pero kapatid, sa mga oras na ito, anumang walls ang nagdi-divide sa'yo, if you're seeing limitations of yourself, tanggalin mo na ito. I-surrender mo kay Jesus. And right now, you ask Jesus, Lord, remove my walls. Remove my walls. Remove my walls. And come into my heart. Be the center of my heart. Fill me with your fullness. Come on, kapatid. Let Jesus fill you today. Baka kung ano-ano na ang pumupuno sa'yo, hindi na si Jesus. Kaya ang dami-dami natin excuses. Bakit hindi natin maibigay ng buong-buo yung sarili natin sa fellowship or sa pagmamahal sa tao? Maybe iba na ang pumupuno sa atin, hindi na si Jesus. Nakatingin lang tayo sa sarili nating personality or limitations. Kapatid, it's not about you. Naka-receive ka ng grabing grasya ni Lord. Si Lord nga, hindi nga nagdamot sa'yo ng grasya. Baka pwedeng ikaw rin, yung na-receive mong grace, paranas mo sa iba. May patatawarin ka pa, may pagpapasensyahan ka pa, may mamahalin ka pa. Lakihan mo pa yung puso mong magmahal ng iba. Hindi ka na identified lang sa weakness mo, sa nakaraan mo, or sa old beliefs and principles mo. Your identity now is the Lord Jesus Christ. At pinupuno ka niya ng identity na yun para magawa natin ang nais niya for this church. Kapatid, grabing effort yung ginawa sa'yo ni Lord. And that great effort, ang result dapat ay unity, hindi division. Kaya sa mga oras na ito, if you are embracing that identity na binibigay ni Christ sa'yo at sa church, maaari ka bang tumayo at itaas mong yung dalawang kamay? Commit yourself right now to the Lord Jesus Christ. Commit yourself right now to the church na binild ng Panginoong Jesus para maging pamilya mo. Hallelujah. Stretch your heart. Remove your limits. Isuko mo mga weaknesses mo kay Lord. Aminin mo mga weaknesses mo kay God. Your frustrations, your disappointments, your heartaches, at hayaan mo ang kapunuan ng Diyos ang magpalakas muli sa'yo at magbigay sa'yo ng pagmamahal sa tao. Come on, you ask for His fullness right now. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Some of us, until now, bit-bit pa rin natin yung luma nating pagkatao. Kaya hirap na hirap tayong angkinin yung bagong identity na binigay sa atin ni Christ.
And it's hard for us to identify ourselves as part of God's kingdom. Kapatid, ayaw na ni Lord mamuhay ka sa nakaraan. Ayaw na ni Lord mamuhay ka sa kasalanan or sa dati mong pagkatao. It's time you embrace the identity that God is giving you dahil gusto niyang ibigay sa'yo yung fullness ng kanyang grace. Sa mga oras na ito, if you want to receive the Lord Jesus as your Lord and Savior, mari mo bang sambitin ang panalangin na ito? Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala, sa aking pagtalikod. Hindi ko po kayang iligtas o baguhin ang aking sarili. Pero nananampalataya ako na sapat ang ginawa mo, ang iyong kamatayan, ang iyong muling pagkabuhay, and even ang iyong ascension para pagkalooban ako ng bagong buhay at ng eternal life. So Lord Jesus, come into my heart. Be my Lord and Savior. Simula sa araw na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay at maglilingkod ako sa iyo bilang iyong anak at bilang iyong servant. Salamat po, Panginoon. Come on, begin to thank the Lord right now. Meron naman po sa atin ngayon, maybe you're a mentor, you're a leader, or maybe tinatawag ka ng Lord to win people. Pero hirap ka kasi ang hirap magmahal, nakaranas ka ng frustrations. Pero sa mga oras na ito, God is refreshing you with His love, with His grace, with His fullness. Kaya mo pang i-stretch ang puso mo. Maniwala ka kasi ganyan ka minahal ni Lord, di ka niya sinukuan. And maybe meron sa atin dito, mga kapamilya mo, mga ka-life group mo, nais ng Panginoon, ibilang mo ang sarili mo sa kanyang simbahan. Huwag mong ilayo ang sarili mo. Huwag mong i-divide ang sarili mo. At tignan mo ang sarili mo as part of God's people. Kapatid, gusto ko malaman mo, ang identity mo as part of Christ's Church ay hindi kahiya-hiya at hindi wala-wala lang. Kasi grabing effort ang ginawa ni Lord para dyan. Kaya huwag kang tatalikod, huwag kang lalayo kahit anong mangyari. Hindi mo maiisipang mag-backslide dahil hindi walang kwentang ginawa sa'yo ni Christ. You see, the extent of His grace is enough para punuin ka, para puspusin ka. And if you want to receive that right now, the fullness of Christ, mari mo bang itaas ang iyong kamay, you worship God. And you sing from my heart. Gawin mong panalangin to ng iyong puso. Lord, come, be the center of my life. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Magpapuno ka kay Jesus ngayon. Come on. Come on, let it be the desire of your heart. Ano mang limitations, kapaguran, ay mawawala. Once you are filled with Jesus, to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus. papuno ka kay Jesus. You should be filled with Jesus. We should be filled with Jesus. For the last time, sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Thank you, Lord. Come on, receive the fullness of Jesus in your life. Receive new strength, larger capacity to love and embrace people, larger capacity to serve Christ. Saan ka man magpunta, ano man ang gagawin mo, it's all about Jesus in your life. Hallelujah. God, we thank you for what you've done. We thank you for your word. We thank you for your fullness na damang-dama namin. Yung grace mo, O Diyos, na grabe.
Walang limitasyon. Grabe yung measure ng pag-ibig mo sa amin. Yung regalo mo sa amin, Panginoon. Ramdam na ramdam namin, O Diyos. Lord, maraming salamat kasi ako naniniwala sa oras na ito. Meron kang pinalakas, meron kang pinalawak na puso, may mga nabasag na mga walls. At Lord, ready na kami, O Diyos, to fulfill your purpose for this church and for our lives, and to really live in the identity that you have given us. Salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain niyo nga po ang bawat isa as we go home sa kanya-kanya naming tahanan, trabaho, kabuhayan. Lord God, makita ka sa aming buhay. May we reflect you, Jesus. And we speak about you, Jesus. Marami pa pong makakilala through us. Bless every families represented in this place. Bless every, lahat na nagtatrabaho, nag-aaral, nagbe-business, oh God. Ingatan nyo nga po ang bawat isa at maging pagpapala po kami sa iba, oh Diyos. Lord, help us to preach the gospel to other people so that sila rin po ay maranasan ang fullness mo. Thank you, Jesus, for your word, and thank you for what you've done today, oh God. Come on, raise up your hands. Receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. May He be gracious unto you. May His face turn toward you and give you peace. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Come on, the best clap for Jesus. Hallelujah, there's a reason to celebrate. Ayan sa mga habol po ng kanilang tithes and offering. Dito na lang po sa harapan sa basket. Come on, let's thank God and worship Him in this place. When can you declare He is faithful? Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. And there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Whoa, whoa. Oh, 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 oh. Whoa, whoa. Hallelujah. Come on, best clap offering for our Lord. Thank you, Jesus, for today. Thank you for your word. Thank you, God, for your grace, mercy, and forgiveness to us. And God, guide us, Lord, na may apply ang word na narinig namin ngayon. Jesus, thank you. Holy Spirit, thank you. And Father, we love you. In this we pray in the mighty name and sweet name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. Hallelujah. Ayan, ingat po tayo sa pag-uwi. God bless us all.